long as na jud may contribution sa OWA kas or kaduha or kapila, inyong OWA dili na siya mawala. Forever na gina ninyo. Pero life insurance na gyud inyong makuha. Siyempre, maabot pa gyud ang time, dili gyud nato na siya mapunggan, just anticipate nga maatahog gyud na siya. Ang abot sa time mapaon na sa taas, ang imong mabilin nga family na lagyan po na makuha nga work bereavement worth 20,000 pesos. Oh. Saan pagkuha? Unya na gyud wala na gyud ka, ma'am. Ayaw kaya pag-add ko, mama. Kasi mo claim na pa dayon. Wala na gyud, ma'am. Insurance na nimo life. Pag may yung gani kag life insurance, kung may tabo nimo, may simba ko lang pala yun, no? Patulo magita pamatay. Hindi na gyud sa kapilaw. Yan yung family. Pero ang ipagsaba sa family ni mo, ma'am, basi ko niya. Ay, 20,000 na na. Ayaw na yung ikuhan. So anyway, ma'am, abot pang gitaan ang time, ma'am. Kulang ra sa plasis. Sa lawas, so magita sa taas. Insured lang mo good life. Habilin na sila makuha nga 20,000. Adi kulang ra si berbisyo sa good life. Ikaw, kay makadagan jud ko pag ikaw ang mag-claim, ma'am. Makulbaan na jud ko, ana. So, saan na siya pag-claim? Ina na din wala na dito sa kalibutan. So, maski pa, dugay na kayo na yung record sa OWA, naalaga po tayo makuha. So, next. Napunita under sa WAP is katong calamity assistance. Ani calamity assistance para po din sa mga OWA members active atong naagian o bagyo. So, karon no kay time na gyud sa daghan na nag-agi-agi na gyud ang mga bagyo. And wala ta kabalo, kita mo yung center of con na gyud ang Philippines. Naagian man na gyud ang bagyo. Naagian man with COVID, ma'am. Yolanda. Wala may kadawat. Di ba grabe kay itong effect sa atua? Ano mga munisipyo na nag-declare of state of calamity nga naagian sa bagyo na siguro na ano bilang balay, lalo pa ilang ato, nato'y nakuha nga calamity assistance 3,000. Kana siya makuha po na ninyo. Kanang COVID. Nag-declare ang inyong munisipyo of state of calamity. Hindi lang bagyo, maski sunog, earthquake, na mga calamities, natural calamities, or kanang sunog, hindi na siya national po. Man-made na siya ang calamity. So, nalagyan po yung makuha nga calamity assistance. Kana siya for active member na po na siya. So, aside ng calamity, na po tayo medical assistance nga ihatag kung dili accommodate or dili qualified for MedPlus na tayo medical under sa WAP up to maximum of 20,000 pesos. So, aside ani, so, manada sa social benefits, nabay pangutana. Before ka mo proceed sa next nga category, manada sa social benefits, wala naman siguro. So, sunod is kaning education and training assistance program nato. So, one of the reasons nanong nag-abroad si OFW is para mag-support sa education sa iyang anak. Di ba? O, tinuod. Bigyan kayo si ma'am. So, napunta ihatag na educational assistance for your dependents. Ang isa na ani is ang EDSP. Nada siya sa page 4. Or Education for Development Scholarship Program. So, educational assistance na siya ihatag sa mga OFW with active OWA members ay ang mga dependent who intend to pursue a 4 to 5 year baccalaureate degree. Ang ma-receive na sa estudyante is 60,000 per school year. Hangtod mo graduate yun ang estudyante. Saan man na pag-apply, ma'am? Number 1 requirement, again, ito, active OWA membership, OFW, birth certificate as proof na dependent ka ni OFW, yung grades, and certificate of enrollment. Kano saan na siya open? Mag-open May for submission, unyang next school year na po. Every school year na siya mag-open May. And siyempre, kay daghan ng booking aplikante, and limited lang po kayo itong slots, ang himo na mo is first come, first served basis na siya. So, pwede mag-apply itong
Graduating grade 12. Kinsa man diri ang na-estudyante nga graduating grade 12? Oh, si ma'am. Active kayo OWA, ma'am. Wala akong kabalo? Kabalo mo, anak. Di ba, resibo ninyo. Inyo lang i-check. Kung wala ka nalapas of 2 years, higa sa iyong pagbayad, active pa rin na siya. For educational assistance nga scholarship program, napod tayo extension nga 6 months anak. So, dili na ka ayo anay ikabalaka. Basta makaabot lang yun ka. Plus 6 months. Pwede man po ninyo ma-check ang inyong OWA membership through your phones. Itang tanan, Android naman din, no? iPhone ba? Pwede ninyo ma-download ang atong OWA mobile app. Pwede na siya ma-download through Play Store or saan na siya? Apple Store. OWA mobile app. Pwede ninyo ma-check dito kung sakay ka mga programs and services. Pwede po mo mag-renew sa inyong membership dito. O pwede po niyo makita kung saan na status sa inyo ang OWA membership. Pwede na po mo visit dito sa among opisina. Sa among office di ay rather. So, kana siya, open na siya for grade 12, graduating grade 12. Pero, kinahanglan na take sa exam si estudyante. And ang mag-facilitate sa exam kay ang DOST. So, kung once makapasar siya sa DOST exam, automatically musulog po siya sa scholarship sa EDSP. So, tama yun ang graduate si estudyante na. So, kung palitan, makapasar siya from first year up to 4th year or 5th year. Depende sa iyang kurso na gikuha. Tagaan siya og 60,000 per school year. So kung palitan iyang tuition is 1,000 lang sa school, pag 1,000 diretso sa school. 59,000 diretso na sa estudyante. Yan na ang balot. Pwede na siya mag soft drinks everyday. Sponsor the Kaon lang, Pwede pagluto yan na po ang ng currently enrolled second year college up to 5th year college. So for currently enrolled yung college, ma'am, kinahanglan lang nato nga, dili na sila mo take sa exam, pero ang ilang natay grade nga requirement, dapat ilang general weighted average is dili mubos of 85%. So gamay ra kayo, oy. General na po, general weighted average, gamay ra. Ang mga estudyante, ang mga mais na karon dili naman istrikto. Tag 1990 naman gani ang ihatag na grado. So daghang mo pasar ani. Pero open lang na siya for first year to second year college to 5th year. Katong first year gyud karon na enroll siya first year, dili pa siya pwede mag-apply. Kay ang atong basihan is grades man. Dapat nag-apply siya during atong kuan pa siya grade 12. Okay? So dapat magpasa na sila ang application by May next year, 2022. 2021 na karon no? Well, next is dapat ito yung isa ka scholarship kung dili sila mukuha or dili sila ma-qualify atong EDSP. Okay, basi nadakan sila sa general weighted average, wala sila mapasar sa grade requirement, nabuday OFW Dependent Scholarship Program or ODSP. So, kani siya is educational assistance, 20,000 lang ang ihatag. So, kinahanglan nga si OFW active. And ang iyang sweldo is dili ko maubos og dili mo saka di ay, sorry. Dili mo saka og $600. And first come, first serve basis gyapon ni siya. Paunhan na ita. Open ni siya for first graduating grade 12 and first year college to 5th year college. So same as EDSP, open lang gyapon ni siya next year, May. So dapat mag-apply mo, paunhan na yun mo. Kung ato mo sa office, kung gusto mo mag-apply for scholarship, inahanglan na kompleto na inyong requirements para ma-reserve na ang slots para sa dependent. So again, kaning scholarship is para lang yun siya sa dependent. Kaya naman ko yung mga OFW nga nagplano na mag-proceed sa ilang silahan mag-iundangan. Pwede ba mag-apply ani? So dili pwede, kaya for dependent naman. Pero, natin scholarship ihatag para sa mga mismong OFW. Isa ani kay ang CESP, nasa page 8, or Skills for Employment Scholarship Program.
So, provides technical vocational training assistance up to maximum of 14,500. So, mangita lang pa og TESDA accredited school. So, I think there is yung Tangkilisan, accredited man doon na siya sa TESDA. So, while active pa inyong OWA, gamitan ninyo. Kaya nga no, ng mga skilled workers, especially mga Pilipino, gina-acknowledge na siya sa COAS. Para, if ever, kung gusto na punta mag-abroad balik, okay na ang tanan, wala na COVID, nakailain na career choice. Hindi lang dito tataman sa domestic helper, household service worker. So, mga bisuntaw ka po, magtrabaho ka sa hotel, sa bar ba ka, magjakayuki ba ka, sa iyong gusto, diba? Na may mga trainings na i-provide ang TESDA. And naman po iba na schools na nagbayad with tuition. So kung namoy bayaran ng tuition, naapod ang OWA, mukhatag sa inyo training assistance up to maximum of 14,500. So na, ang TESDA po di ay, naman po na sila i-offer ng mga scholarship. Especially karon nga partner mo dyan nato ang TESDA when it comes to skills training. Na sila yung mga scholarship program for OFWs. Priority nila ang mga OFWs. So, pwede mo po mo mangutana sa TESDA office para mag-request mo o training. So, kana siya, kung scholar na mo sa TESDA, dili na po mo pwede mag-avail for CESP. Kaya kinahanglan man nga naatay, tuition bayaranan sa school. May seafarer dili? Mga seaman? Ibunan? Wala. Na si sir. Sir, naapot tayo gihatag nga training assistance for mga seafarers. Diba, mga seafarers, sir, kay mag-agi pa man dyan na og training before sila makasakay balik sa barko. Diba? So, naatay seafarers upgrading program. Training assistance din siya up to maximum of 7,500 per course. Mahatag ka og training assistance sa inyong Aside naapot tayo IT technology, information technology training program. Kani siya nga program is open din siya sa tanan, maski inactive or active, pwede mag-IT training program. So, kani siya is tudluan mo sa atbag, gamit sa computer, para ang katong gap between sa inyong family, lesson na dayon, or makabalo na mo sa ang pag-video ko sa inyong family. Tudluan po mo ani ang sa ang pagpangita o foreigner. Without joke ra, tudluan mo sa ang paggamit sa computer and internet. Kay malubigan na ta sa atong mga anak, ursiw, igsuon, kinabalo na sila magkusog-kuslog. So, naatay IT training nga ginakonduct po since kana ang IT training program, kinahanglan man dyan nga hands-on no, na hands-on nga training. Ang ato ang training centers is naa dito sa Zamboanga City. But since COVID man pod, naapod kay online na lang pod nga training nga ginakonduct. So pwede lang maglantaw na tanaw lang ninyo sa hindi pang hihimo, o iyo na tayo i-record pod, aron narapod mo ma-review po pod. Kung ganang na pod mo open ana. So open na siya for active or inactive. So question, kayo man nato sa Education and Training Assistance Program. By the way, katong CESP, open na siya for maski OFW o maski siyang dependent, pwede. Pwede po iyang wife ang mag-apply ana. Ay pangutana? Violent reaction? Wala? Yes, ma'am. Zero na kasi yung anak ko nga mo buwan mo school at first year. Naging naman siya o buwan, grade 12. Pero nag-enroll na siya sa UST. And makaabil na lang siya sa skala sa UWA. Yes, ma'am. Natay scholarship, ma'am. Kung active pa si OFW since on board seafarers, ma'am.
Dapat sa gawas. So, meaning, active company na siya. Kung nagbayad na po siya ang OWA contribution. Very good. So, kung active pa si Sir, Ma'am. Sir, Ma'am. Kung okay. Pero yan nga nakisara. Okay. Kung palitan di ay both couple OFW, dayon na sila daghangan na. Kaya syempre, OFW good, no? Isa lang sa isa ka couple ang pwede makapit for educational assistance. So, I told you. ili, ma'am. Kinahanglan dyan isa lang. 1, 4, 1. Alam ma'am, pwede siya mag-apply ma'am, but since naa siya sa UST ma'am, no? Sa Manila na. Oo. Online. Pwede siya, actually ma'am, close pa mo itong submission sa application ma'am. Dapat po next year. So makita niya po, pwede niya po next year siya mag-apply. Pwede ma'am, sir, pwede na mo dawat Pwede na ka mo dawat ng application, sir? Ang iyong sana to si sir. Pero doon lang ang food ko. So, bisa doon lang ang food ninyo. Kaya mingaw ulit food ninyo. Oh, nara ko sa Liloy. Ang ato ang opisina sa Liloy Satellite Office nasa second floor Municipal Hall. So, dali na kayo pangitaon. Pangutalan niyo ang guard asa ang office sa OWA. Afghan din si Taliban siguro si sir. Sa Liloy lang ta. Doon na bitaw no. Pila naman na. Pwede na lakon. Gabinan lang. So, kana siya ito ang mga educational and training assistance ihatag para sa mga OFWs. And ma'am, pwede ito siya mag-apply pero next school year na lang. May. First come, first serve basis yun ta. Paunhanay yun yung lumbaanay. Actually, napamantay. Ha? Sa iyo pa po kayo, ma'am. May lang yun. Di ba mo madawat po, di ba? Kasi mawala ang application. So, aside napamantay another scholarship program na available pero i-discuss na lang po niya ni Sir. Ni RD. So, proceed na ta sa Social Services and Family Welfare Services. So, kinsa man diri OFW na bago lang na uli. Wala pa nalapas og 3 years pagay ko naman. Mga OFWs nga na uli diri sa Pilipinas wala pa nalapas og 3 years. Unya wala ka human og kontrata. Ana mubo lagi. Nauman naman. Tubay ang kamot. Nauman man, ma'am. Ako nag-comedy si sir. Gabot ma'am. Dili ni kadawat. Sa iyong pag-uli. Ang sizing. Dayon, sa paman, isot. Isa man itong mga distress, distress workers. Ma'am. Pero, napag-ibay-ibay dyan so, bagatid ko diri, wala pa muna ako sa akong concern, no? Ha? Well, sir, sige, mag-coke, ma'am. Oo. Kaya lisod mamag-edit to, ma'am. Ang kao nun, ang pangagahi sa to. Kubos na maski itos na kong kapi, tigyapon mo, kumok. Dagko kayo. Lapad. Lapad yun, lapad. Bumi na lang, kinit-kit sa pad, wala gyapon siya na lanay. Bato, dago So, ito. naatay gihatag nga, educational, livelihood assistance para sa mga OFWs nga wala na kuman sa ilang kontrata or katong na-distress or na-displaced nga worker. Naatay gitawag nga, balik Pinas, balik hanap buhay. So basta wala lang gid mo nalapas og tulong na tuig gikan sa iyong pag-uli diri sa Pilipinas. Kanang balik Pinas, balik hanap buhay, tagaan mo og financial assistance para maka-start mo kaugalingon niyo nga negosyo. So for active OWA members, pwede ta maka-receive og 20,000 pesos. For inactive members, pero sige nagbalik-balik sa gawas and expected nga nagbayad gid mo sa OWA more than one na ay madawat nga 10,000 pesos. If inactive siya, niya kasala siya nag-upload, o pag yun siya swertihin na ay 5,000 pesos. So
So, katong mga nanuboy kaniha, pwede mo maadto sa opisina mo visit pag antam na mo og passport ninyo. Ang original, dapat na dito yung arrival stamp, na dito yung departure stamp. Dayon, magpa-picture na lang mo, pauban si engineer. Kay magpunta ko ng unta tao, site visitation, nataw na mo imong area, kung feasible ba gid siya nga magtukod og negosyo. But since nag-COVID man ta karon, so mag-picture na lang mo ni engineer. Dayon, mag-face mask lang yun ka. Kaya ron, dili po ta makahawa ka, sir. Or, mag-provide, o pala ta, kanang hukom lang. Dayon, magdala po mo og barangay residency certification. Ana lang. Then, 2x2 picture po di ay. Katong bago pa, 6 months ang gigan sa pagkuha sa picture. Ayaw tong kuan na, 1990. Katong sa una nga, nakamoy buhok, then karon wala na. Dapat, kumusta mo karon, mo po to sa iyong picture karon, ha? Tumoto siya, natay balik Pinas, balik hanap buhay, ihatag sa mga distress and displaced OFWs. Kung gamay naman itong nanuboy, kinsa mo kayo finish contract din eh. Ma'am, extended pa yun. Ang balik-balik. Na-assert yan na yun sa amo or BTS din ninyo ang pan nga gamit Yes. tayo. So for OFWs nga, naman ilang kontrata, PS ra jud. sorry kayo. Natay loan facility ihatag sa inyo ha. Nga magbayad So na po. maski enough out, maski kung wala na pa man sa kontrata, pwede rin gyapon mag-apply. Open din siya sa tanan as long as naatay ika-collateral. Kasi nanginalan mo og kapital baka nang dagko kay gusto mo magtukod og Jollibee diri sa Kabisan. Yati. Kasi gusto magtukod diri og Jollibee. Kiring. Di mo ka nag Jollibee, Makso. Ah, Inasal. barbecue ra ko ah. Dayon, puntrahon na ni ma'am. O, kuhan. Aning, si ma'am mag-Jollibee. Si sir po tayo mag-Macdo. Dahil si sir na po kay gusto mag-inasal. O, Fit in siya na. Hindi mo kinahanglan mga itong dipolo, hindi mo kinahanglan mga ito og ipil para mapawag ka nito. Naatay loan facility nga ihatag for OFWs. Business loan na siya. Ang interest ana is 7.5% lang per annum. Ano Pistol. ha? Hindi na siya per month, per annum. So gamay ra kayo. Pero since loan man siya, nabagoy loan na walay collateral. Pero mato na tagawas. Ato, nada ka no, na OFW nag-mention na, mato daw sila kung gawas kay mag-loan. Dayon, dili na mag-kuhan. Wala na daw kami collateral. Dili sa Pilipinas lahi, na atay collateral. Kasi no, syempre kay finish contract lang ka, kasi nanatay na palit na pila ka hektarya nga kayutaan. Basin ka itong bungko dito, si ma'am day tag-iyang. So, pwede ito nimo i-collateral, ma'am, gamiton para makaloan ta. Kung dito tayo ka sa bungkod, magtugod o Jollibee. So, pwede ta mag-loan minimum of 100,000 o maximum of 2 million pesos. And pwede po mo mag-grupo. Sa grupo, pwede po ta makaloan of 100,000 then maximum of 5 million pesos. Ah, So, loan na lang. nalala po siya kung magkasinapos Eh. na yung grupo. Si Vice President ya. Wala na siya member, ma'am. Since tama yun sa mga grupo mo. Mayroon mo asosasyon. Ha? Oh, Ang usually na ginagamit yun sa bangko sa Yati. partner na ito nga bank is Land Bank of the Philippines. Land title yun, sir. Yan, nakapangalan sa mismong borrower. Ha? Basta title. Pero wala dyan ka i-appraise pag yun na siya, sir. I-appraise pag yun na siya sa ating partner na bank. Lara Siguro magbigamay to. Say mo kan, sir. Yes, ma'am. Kani si ma'am, Jollibee gani ba? Ah, tukot ang Jollibee ah. Ako na mong pigiri, ma'am. Gamay, pila na ka ako, ma'am? Ha? Unsa na siya nga, pila ang mabuhay nimo, maximum mo, pila ka baboy? 14? 14? Oh, kung na ba existing nga negosyo first time, ma'am, pwede to ninyo gamiton as collateral.
Oh, pero actually ma'am, naghapon ma'am, dito po mi sa Salo, nag-information drive po ni information campaign kauban ang Department of Agriculture. Naapoy loan facility ang Department of Agriculture, wala siya collateral nga kinahanglan. So mas maayo po if makaduol ka dito. I-try na po din yung pangutana sa inyo ang agriculturist sa municipal ninyo. Try ninyo ma'am. Okay, last time ang good na po yung aplikante, dako kayo siyang babuyan dyan ma'am, as in dako. Dagan kayo siyang baboy. But then, ang iyang business proposal man good is kagiripod. So, dinay iyang application sa land bank, i-refer siya sa DA. So, mas tinutong sa DA ma'am, kay wala dyan yung collateral nga kinahanglan. So, pangutana lang sa anong plan ma'am, partner ng municipal, sa agriculture. So, naana sila daw loan facility, no need sa collateral. Okay? Ano may pangutana pa? Wala na? Wala na yung mutukod o ginasal? So, kato siya, ano to siya itong mga programs and services? Wala na yung pangutana? Dali na tayo, no? So, kinsa mo po itong OFW diri nga, dugay na nag-abroad. Nalapas na pulo ka tuig. Mga 8 na lapas, ma'am. Dugay na kayo, as in, 10 years kapin. Ha? 20 na. Itong mga OFWs na 10 years, more than 10 years na sa abroad, dahil wala yung sugod ka kuha o aning benefits o program sa OWA natin gitawag nga rebate. So kanang rebate, dili ko na siya imong refund, dili ko na siya mabalik ang inyong OWA contribution, dili ko na siya mabalik sa inyo. Para supli na lang sa inyong contribution sa OWA. Katong mga OFWs nga nalapas na pulo ka tuig ug nakahimo og 5 contributions sa OWA na makuha ang rebate worth 941 pesos and 25 centavos. Okay na oy. Panggasolina. Ragda ko kayo nun Okay na ma'am. Abi ko ikatukod og Jollibee. Abi yung sa kadak Tilan magtukod jud ang dakog Jollibee. wala siya ma-rebate, actually gamay na bigay na siya kay 188.25 pesos na magod na siya per contribution. Ang minimum na contribution dapat before December 2017, nakaimo na taong 5. Kaimo na taong 5. Kung palitan, kung mo ang contribution, di plus 188.25 pesos. Ay matawangan imong 900 kapin. Kung nakayot po ito, dumama na dyan, 188.25 plus 188 lang. So, kasupay lang dyan. Kasi daghan di kayo imong contribution ma'am, nabot og 30. Di, nabot kay ila ba na? 15 times 188.25 pesos. Di, makatukod na kag Jollibee ma'am. Sayop na siya. sayo. Kung makuha mo og rebate, inyo ang OWA, dili po na siya mawala. Naarag hapon. Kaya sukli naman din na siya sa inyo ang OWA contribution. So, naipangutana? Eh, humanata. Nato akong na-mention is mga special, regular ito siya mga programs and services sa OWA. Na maski ang patong wala pang COVID, naara na siya TV. So, karoon, proceed lang na sa atong special programs. Isa mo kayo mga OFWs diri nga nakauli during COVID or naapektuhan sa COVID-19 na ilang magbalik. O, nag-avoid food, no? Daghan food. O, atong, napo dito ay special panitan bitaw. O, kung nang kinahanglan siya niya na tayo OWA. Kung palitan si OFW, magka-problema dito sa abroad, alam ganin ko yung bago nga case karon di akunan o kasi do sa iyang amo na very sama na unfortunate tayo. So pangpalitan si OFW magka-problema dito, wala siya nakatulong ug maayong mga amo, niya gusto na siya muli, asa man siya muduol? Sure? Sa OWA. Kung magka-problema si OFW, wala siya gipakaon, wala siya gisunduan, nagsakit siya dito, namatay yung OFW, budol na sa OWA. Sabang para makapauli si OFW. So, basi na po yung mga relative na naari dito sa abroad, kung manguhan gali,
nga problema sa amo, i-tulis amo ka. And for OFWs DI na nagamit ng tourist visa, sunod, lesson learned na ninyo ha, kay kung dili mo OWA member, dili jud mo ka-avail sa program sa services nato. Wala jud mo makuha sa OWA. Kinahanglan jud nga mag-pamembro ta sa OWA para na kayo makuha. Kung sa mag-may tabog na to, naaray makuha. Pero naaray mag-yapay office na available para sa mga undocumented OFWs na ato ang National Integration Center for OFWs. Wala tayo office dira, field office diri, pero nasa Zamboanga City. Pero kami sa OWA, magdawat na gyapon niyo kung application for NRCO. So napun tayo mga OFWs na wala gyapon katulong amo, nga undocumented siya, napun tayo yata nga livelihood assistance under na siya sa National Integration Center for OFWs. Dahil napun tayo SPEMS, ay mga quantity teacher, licensed teacher, wala. So, dito na ako ito i-discuss. So, maut na siya itong mga regular programs sa services. So, wala tayo pangutana. Wala man lang kung tanuman, no? So, for katong mga tourist visa ang gigamit, next time na mag-abroad gani mo, then magamit yapon mo og tourist visa, or visit visa, or unsa ba kayong gamiton para maka-adto mo og abroad, then nagtrabaho day mo, mag-voluntary registration na lang mo ha, adto mo sa polo. Kana ato ang partner nga office pag naabot na talit na sa job site. Isa na may naabot diri sa polo. Ay, nagikan diri og Malaysia? Gikan si sir sa Malaysia. So sa Malaysia na ba, dali na ba yung gayo na tabukon? No? Pwede na lang mo yun, sir, no? Pwede. So pag inana ko gani, naman ko yung backdoor dyan, no? Backdoor dyan ang term. No. Pag inana, Adiri ko naglugat sir sa Buanga. before tanag sa kayo barko, nai-uwa dito ng tagad dito, nakabayad na ka sa mo, sir. Very good. Naman ko po yung ba, mga ito Malaysia, di nyo magbayad. Kaysa yun naman ko siya tabog-tabog dito. So pag inana, voluntary registration na lang ta, ato na lang ta sa polo office. Okay? So advise inyo mga relative or friends nga nag-tourist visa, magpamembro dun sa OWA. Especially karon no, ng COVID. Wala ta kabalo, makakilat niya ta. So naragyan ko makuha ng mga assistance. So let us proceed na sa atuang special program in response sa COVID-19. Ako nang ihatag ang microphone sa atuang regional director, atong Pampakan, atuang regional director sa OWA 9, regional director Ron Yunel M. Bartolome. Ito po yung okay lang. Being finish contract o dahil sa COVID? Contract. Oo, dahil sa COVID din. Discuss ko po yung programa o na yung COVID. Ano po, bakit? Pati. Nagsimula tayo dyan, Pebrero 2020. Ano po ang nangyari? Pumutok yung COVID pandemic sa buhay. Tapos, ang unang ginawa natin, yung mga papunta sa Hong Kong, hindi natin ginawa. Una, Hong Kong, di ba mas marami sa Maynila? Sira-siraan. Hindi natin pinapunta sa Hong Kong. Tapos sumunod, Taiwan, di ba? Yan ang nangyayari doon. So, silang unang assistant natin, tawag dito itong kama. Ito yung naka-alis din mo lang per 2 weeks eh. So, nakitanda sila, dependent out. Okay, so, samba. So, ito yung una. O, ito yung nakalik. Pero pa rin,
nagkasakit na kayo nasa kwarto. Alala niyo yung mga bata. Princess Diamond Princess o Princess Diamond? Diamond Princess. Japan. Yun. So, in short, simula nun, nawala na ng trabaho yung mga cruise ship. Yan. Kaman naman ang cruise ship, puro matatanda. Diba? Kaya lalong problema. So, nawala ng trabaho yung mga seaman na nasa cruise ship. Yung sumunod po, March 15. Sino meron to? Global lockdown. So, pabalik ka ng abroad, may ticket ka, isa ka, ilang bus. Maglakad ka man, wala ka tanong. O ito, maraming nawalan ng trabaho, pumusok yung mga ticket, mapasay mo nila. Okay? So, ito po yung in-address ng programa natin. Special program, ito ulit. Okay? Ang kakapal nito yung mga isya, kapag sa India abroad, ang mga LTUs nagkaroon ng cash forward. Diba? Tatrabaho ka ng 15 days, minimum wage, bayad. O tawag doon, tupad. Diba? Tupad. Tupad. Sa UWA po, i-read yun, no? Ng COVID Adjustment Measures Program, yung CAM. So, kapag yung hindi local. Sa UWA po, ang roll out natin ay AKAM. Abot niya may pagtingin. Tulong. Sino po yung nakakuha? Dito. Bakit lang? Online ka, ako na. Hindi po ito application. Online po ito. So, ang portal, OLE, AS, AKAP, at OWA, at go.ph. Okay? Authenticator, personal assistant, cash. So, Google, type mo to, lalabas yung application mo. Ilang? Online. Tapos, instruction, i-attach mo. Ang i-attach nyo po yung patunay na nawala nga yung trabaho ng dahil sa COVID. So, kung na-lockdown ka, siyempre, ang i-attach mo, yung visa mo, yung ticket mo hindi nagamit, di ba? One picture passport. Maraming ano mo. Lockdown mo. Kung downsize, sabi mo siya, downsize, dahil sa COVID, nagbawas ang empleyado sa abroad, na-touch mo yan, termination letter mo. Dahil sa COVID. Araw sa barangay, pinapaliwanag mo yung kaso mo. Pinupulisin mo si kapitan. Totoo nga, apektado ka. Wakas. Yan po, kapag successful, papaligan na ng machine. Dalagan, congratulations, your application is successful. Okay? So, nag-apply ka, hindi lumabas ng congratulations, ibig sabihin, may problema. Either signal, diba? O hindi ka marunong mag-attach. Hindi na buo. So, ulitin niyo po. Hanggang kayo sa lubi, dito din po. Signal nga. So,